mo, kaya naman itong person mo mas lalo kang namimiss, no? Yung person mo guys, definitely malungkot ito guys, kahit nasabihin natin na in a relationship siya sa iba. Kung may third party, malungkot ito, hinahanap-hanap ka nitong person mo, palagi kang nasa isip niya. Alright? And na-realize niya na, alam niya na ngayon kung sino yung totoong mahal niya sa hindi niya mahal. So kaya lumabas yung kanina, mahal kita, may mahal na akong iba, ganyan. So parang doon niya right now nare-realize niya kung sino talaga yung totoong mahal niya, mga kapigsi. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating monthly check para sa nararamdaman sa inyo na inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung reading nyo. Okay? So dito sa deck na to guys, tingnan natin yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person. Itong deck na to is courtesy of Miss May Love Tarot. Nandito din siya sa YouTube, mga kapigsi. So if in case na hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, mag-subscribe na rin kayo. So ito yung mga mensahe sa inyo ng person mo. Nababasa nyo ba guys? Kinikilig-kilig na ba kayo? So eto guys, no, pero medyo nagsasalawahan itong person kasi mahal ka ng person mo pero may mahal din siyang iba. Okay? And sabi naman niya, sinusubukan niyang magbago. So with these messages, mga kapigsi, nakikita natin na pwedeng may third party, nasa third party situationship kayo ng inyong partner o specific person. Mahal ka niya pero may mahal din siyang iba. Pwedeng nasa open relationship kayo, pwedeng no label, pwedeng MU ganyan, or pwede rin na forbidden yung relationship nyo. Okay? Pero if in case, for example, ikaw yung legal na partner ng person mo, either legal wife, legal husband, or legal partner, ganyan, maaaring nagkakaroon ng third party sa inyo, pero ang sabi niya is sinusubukan niyang magbago. So pwedeng meron siyang third party pero pwede rin gusto niya nang hiwalayan yung third party, or unti-unti na siya siguro nagde-detach dun sa third party, sinusubukan niya magbago kasi mahal ka pa rin ng person mo, kapigsi. So yun yung nakikita natin. Kumbaga this person, alam niya na mali yung ginagawa niya. Pwedeng hindi niya na-control yung feelings niya, or hindi niya napigilan na kumagat sa temptasyon. Okay? And somehow napa-fall din siya dun sa third party, but dahil mahal ka pa rin ng person mo, kasi hindi naman porket may third party and mahal nila yon is hindi na nila kayo mahal. Sometimes kaya nga merong kanta na diba, sana dalawa ang puso ko. Sometimes pwedeng na lang sila, na tawag doon, na parang nadala ng emosyon, ganyan, pansamantalang kasiyahan, pero pang malaliman, babalik at babalik pa din sa person mo, marirealize pa rin nila na kayo pa rin yung mahal nila. Ganun kasi pagka brand new sa panlasa, diba? Kumbaga parang kumbaga syempre nagkaroon ng third party, brand new, ganyan. So akala nila gustong gusto nila yun, akala nila mahal nila yun, ganyan. Pero pag tumagal-tagal na rin, and nagkaroon na ng comparison, ganyan, marirealize nila kung sino talaga yung mahal nila, either ikaw or yung third party. So in your case, pwedeng mahal kayo parehas ng person mo, pero mas mahal ka ng person mo, nararamdaman natin, kasi gusto niyang magbago, which means na gusto niyang iwan yung third party and ikaw pa rin yung pipiliin ng person mo. Alright? So comment down below, Capricorn, no violent reaction please. yung iba kasi pag love reading, gigil na gigil sa comment section no? Alright, kalmahan nyo lang guys sa pag-comment, no? Wala tayong mapapala sa mga
galit-galit guys. Alright? So, tingnan natin yung mga emosyon naman na nakapaloob dito sa relationship. Ba't ba to sumama? Yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship nyo mga kapiksi. Dito naman, pwedeng nararamdaman ng person mo. Pwedeng nararamdaman nyo parehas mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga feelings or emotions. Ayan. So, ayan na mga kapiksi. So, with this energy, guys, namimiss na kayo nitong person nyo. It's either namimiss nyo sila or namimiss nila kayo. Pero, pwedeng namimiss nyo na yung isa't isa. But, pwedeng this person is trying to come back to you or trying to go back to you mga kapiksi or thinking of going back to you pero nire-resist niya kasi nahihiya siya. So let's say for example hiwalay na kayo nitong person mo or no contact kayo, ghosted kayo, ganyan. This person wants to come back to you kasi namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya kasi nga mahal ka pa rin niya, no? Mahal ka pa rin ng person mo kahit na alam niya na may third party, kahit na alam niya na meron siyang kasalanan ng big time sa'yo pero namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya dahil mahal ka pa niya pero if in case na hindi ka pa niya kinokontak or nagre-reach out sa'yo, it's because nahihiya siya kasi alam niya yung kasalanan niya, no? So kahit papano hindi rin makapal yung mukha nitong person mo kasi marunong siyang mahiya no? So kumbaga may konsensya pa siya mga kapigsi, no? And yun yung reason kung bakit tawag dito nag-aalangan no na makipag-contact sa iyo or nag-aalangan na makipagbalikan sa inyo mga kapigsi. Pero if in case na nakikinig kayo ng ating subliminal guys, kung nakikinig kayo ng ating pampamis, pampabalisa, subliminal ganyan, siguradong namimiss na kayo nila at hinahanap-hanap na nila kayo kasi pag pinakinggan nyo yung pampamis subliminal mga kapiksi tsaka yung pampabalisa subliminal, talagang hindi yan mapapakali kay isip sa inyo and hahanap-hanapin kayo niyan kahit sino pa yung kasama nila, kahit nasaan sila. That's why nire-recommend ko na i-combo nyo yung dalawang yon, pampabalisa, pampamis. Huwag nyong aalisin sa inyong combo, no? Kasi talagang ay nako, sabi ko sa inyo hindi matatahimik yan mga kapiksi. Alright? Okay. So comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga emotions na yan guys. So dito, eto na, titingnan natin yung mga ganap sa relasyon nyo, no? Yung nararamdaman ng person mo. So, hahanapin natin yung feelings, energy, tsaka yung energy ng Capricorn, mga kapiksi. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mo yumaman, umadlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail kayo ng course kasi sobrang ganda talaga yan, guys. And, good news, no? Extended yung ating sale ngayong November until November 30. Magbibigay ako ng 10% discount, guys. So, mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto guys, eto yung feelings sa energy mga kapiksi. Tapos, Capricorn energy kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. Eto guys, sobrang ganda. Hindi ko alam kung kikiligin kayo or may inis kayo sa reading na to. Depende sa sitwasyon nyo, no? Mga kapiksi, meron tayong presence ng fire signs dito, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, you may be dealing with a fire
fire sign or maaari may fire element sila sa kanilang natal chart. So, obviously, meron third party energy dito mga kapiksi. And itong third party mo, itong third party ng person mo, if ever man na, let's say for example, hiwalay na kayo, tas in a relationship na siya dun sa third party, feeling ko, itong third party na to is kinokontrol niya yung person mo. Parang kinokontrol niya, hinahawakan niya sa leeg, ganyan, ang tawag dito, pinaghihigpitan, no? Pinaghihigpitan niya itong person mo. Kaya naman itong person mo, mas lalo kang namimiss, no? Yung person mo, guys, definitely, malungkot ito, guys, kahit nasabihin natin na in a relationship siya sa iba. Kung may third party, malungkot ito, hinahanap-hanap ka nitong person mo, palagi kang nasa isip niya. Alright? And na-realize niya na, alam niya na ngayon kung sino yung totoong mahal niya sa hindi niya mahal. So, kaya lumabas yung kanina, mahal kita, may mahal na akong iba, ganyan. So, parang doon niya, right now, nare-realize niya kung sino talaga yung totoong mahal niya, mga kapiksi. And itong person mo, gusto niyang kontakin ikaw, no? Kagaya nung sabi dito kanina, resistant siya, gusto niyang kumontak sa'yo, pero nagdadalawang isip siya kasi nga, alam niya yung kasalanan nagawa niya sa'yo. So, kumbaga parang tinitimbang din niya yung sitwasyon, mga kapiksi, kasi nahihiya din siya sa mga ginawa niya sa'yo. So, itong person mo, gusto niyang bumalik. No? Gusto niyang bumalik sa'yo, gusto niyang mag-sorry kung hindi pa siya nag-sorry. Gusto niya rin, kung hindi man kayo magkabalikan as lovers, ganyan, parang gusto pa rin ng person mo na mag-keep in touch kayo, kahit friends na lang, ganyan, pero gusto niya na parang meron pa rin kayong contact or communication. But then again, hanggang gusto lang, parang napipigilan siya, no? Either pinipigilan siya ng third party, kasi parang yung third party parang kinakalkal lahat ng, parang ini-stock siya, ganyan. Parang lahat, parang laser focus sa kanya yung third party. Tinitingnan yung mga text niya, yung mga chat niya, ganyan, kung sino-sino yung mga kausap. So, bantay sarado siya dun sa third party, mga kapiksi, which is nagiging dahilan kung bakit parang nasasakal yung person mo dun sa third party niya, mga kapiksi. Pero na-realize ng person mo na ikaw yung gusto niya, ikaw yung, ayan, no? Gusto na tong makipag-break dun sa third party, gusto nitong kumawala dun sa third party, mga kapiksi. Or kung hindi na yung third party, kasi kung yun na yung kasama niya ngayon, hindi na siya considered as third party. Kasi yun na yung karelasyon ngayon, di ba? So, parang hindi na siya third party, pero yun yung naging cause ng paghihiwalay nyo. And palagi ito nag-aaway sila ng third party, mga kapiksi. Kaya gusto nang kumawala nitong person mo. Tapos yung person mo, parang gusto niya magkaroon ng second chance with you. Gusto niya magkaroon ng reconciliation with you. Yun ay kung tatanggapin mo pa siya. Alright? So, yun yung nakikita natin na totoong feelings and totoong nasa isip ng person mo, yung totoong nararamdaman niya. Gusto niyang magkaroon ng another chance with you. Gusto niyang patunayan sa'yo na yun nga, yung gusto niya nang magbago. Okay? Kasi parang if ever man na makipagbalikan siya sa'yo and tanggapin mo siya, sigurado na babawi talaga sa'yo itong person mo dun sa mga lost na time, no? Doon sa mga nawalang time, basta babawi siya, no? If in case na makipagbalikan siya sa'yo. Pero right now, yun nga, yung pumipigil, no? Yung third party, na hindi na third party ngayon. Kasi yun na yung kinakasama, yun na yung current karelasyon niya. Pero yun yung reason kung ba't naghiwalay kayo. And hiya, no? Kasi parang nahihiya siya sa'yo. Kasi parang iniisip din niya kung tatanggapin, may chance pa ba siya if ever na bumalik siya sa'yo. So, kahit pa paano, hindi naman siya masyadong makapalamukha kasi may hiya pa rin naman itong person mo. Pero, yeah, depende na lang sa inyo, mga kapiksi, kung tatanggapin nyo pa. If in case, guys, alright? Okay. Pero you also have to consider, no, yung third party. Kung, hindi na kasi siya considered as third party, at least for me, no? Kasi kung sila na yung current na karelasyon, hindi na sila third party unless kasal kayo, 'di ba? Talagang kayo yung legal na asawa, ganyan, pwede nyo silang tawagin na kabit. May karapatan kayo. Alright? Okay. Pero kung mga jowa-jowa, BF, girlfriend, ganyan,
hindi na pwede siyang i-consider as third party kung sila na yung current na karelasyon. Alright? Anyway, yeah, sana naintindihan nyo. But, yeah, comment down below mga kapigsi if nakaresonate kayo dito. And if gusto nyo pabalikan yung person nyo, if gusto nyo silang tanggapin, pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin, like yung pampabalik, pampawala ng balakid, pampawala ng third party, ganyan. Para ikaw piliin. So, yung 4 na pampaloyal, yung 4 na subliminals na yon, 5 pala. Pero may kasamang pampabalik, no? Yun yung pinaka the best combo sa mga may third party na sitwasyon. Alright? Okay, so comment down below mga kapigsi if nakaresonate kayo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapigsi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.